Welcome to my channel, guys! Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Malaking tulong na ito sa tulad kong maliit lamang na content creator. Maraming salamat po! Bago natin panoorin ang video ng pag-public apology ng guro, balikan muna natin ng kaunti ang mga pangyayari kung saan ay isang guro ang nagturo sa kanyang mga estudyante na tawaging bangag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lumabas ang video, kumalat sa buong bansa, at naging viral. Ngayon, ang nasabing guro ay naglabas ng public apology. Humihingi ng tawad, nagsasabing nagkamali siya, at nangakong hindi na mauulit. Ito ang buong kwento, at ang tunay na kahulugan ng pangyayaring ito. Sa loob ng silid-aralan, gumamit ang guro ng kanyang awtoridad at oras ng pagtuturo upang ituro sa mga bata ang salitang bangag bilang paglalarawan kay PBBM. Hindi ito simpleng opinyon, itinuro ito bilang katotohanan sa mga batang nagtitiwala sa kanya. Kinuna ng estudyante ang video, inilabas online, at agad na kumalat. Libo-libo ang nakakita. Matapos mapahiya at mapahamak, ngayon ay naglabas ng video ang nasabing guro, humihingi ng tawad kay PBBM, at lalong-lalo na kay Secretary Angara, at inamin na mali ang ginawa niya. Kung dahil alam niyang mali, bakit kailangang mag-viral ang video bago niya napagtanto ito? Bakit hindi kusang humingi ng tawad bago pa kumalat ang video? Kung dahil lang nabuking, kung gayon, ang paumanhin niya ay hindi galing sa puso, kundi galing sa takot. Takot na mawalan ng trabaho, takot na maparusahan, takot na mapahiya. Kung hindi kumalat ang video, tiyak na ituturo pa rin niya ito araw-araw, nang walang sinumang nakakaalam. Ito ang dahilan, kung bakit marami ang hindi nakukontento. Ang tunay na pagsisisi, ay hindi naghihintay na mahuli, bago mag-public apology. Ang ginawa ng guro, ay hindi lamang mali. Ito ay labag sa mga opisyal, na patakaran. DepEd Order No. 47, Series 2016. Ipinagbabawal sa mga guro, na gamitin ang oras ng pagtuturo at posisyon, para sa politikal na layunin. Ang paaralan, ay dapat manatiling, walang kinikilingan. Code of Ethics for Professional Teachers, Section 6 and 7. Ang guro, ay dapat maging huwaran ng dignidad, at respeto. Bawal gamitin ang posisyon, upang impluwensyahan ang mga mag-aaral, sa usaping politikal. Ang salitang, bangag, ay mapanlait, nakakasakit, at walang lugar, sa loob ng silid-aralan. Lalo na, kapag itinuturo sa mga bata, gamit ang awtoridad ng guro. Hindi ito usapin ng kalayaan, sa pagpapahayag. Ang kalayaan ay may hangganan, kapag ikaw ay nasa harap ng mga batang nagtitiwala sa iyo, at wala pang kakayahang mag-isip ng malaya. Ang paggamit ng awtoridad ng guro, upang magtanim ng galit, ay hindi kalayaan. Ito ay pang-aabuso, sa tiwalang ipinagkatiwala, sa iyo ng lipunan. Sa gitna ng lahat ng usapin, ang mga bata, ang tunay na nawalan. Ang mga batang nakaupo sa klase, nagtitiwala sa kanilang guro, at naniniwalang, ang anumang ituro niya, ay totoo. Kapag itinuro sa kanila, na tawaging, bangag ang Pangulo, hindi sila binigyan ng kaalaman. Kundi, binigyan sila ng galit, na nakabalot sa salita. Isipin ng batang 9 o 10 taong gulang, wala pang sapat na kaalaman sa kasaysayan, wala pang kakayahang suriin ang katotohanan. Ang itinuro ng guro, ay magiging katotohanan, para sa kanila. Lalaki silang puno ng galit, bago pa man nila maintindihan, ang buong kwento. Hindi sila magiging malayang nag-iisip, magiging salamin lamang sila ng galit, na itinanam sa kanila, noong bata pa sila. Ito ang pinakamalaking pinsala, hindi lamang sa Pangulo, kundi pati na rin sa kinabukasan, ng mga batang iyon. Ito na ang video, ng pag-public apology, ng nasabing guro. Panoorin. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking mga followers, sa aking mga viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ay magbibigay ng aking public apology sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos, sa ating DepEd Central Office na ating kalihim Sani Angara, tapos po sa ating Regional Director ng DepEd Region 8. Ako po ay humihingi ng pasensya po. Sorry po sa nagawa kong content. Pasensya po dahil
nai-upload ko po yun sa aking account noong July 31. Tapos po kinabukasan, August 1, dinilit ko po yun kaagad, binura ko sa aking account dahil naisip ko po na mali yung content na nagawa ko. Ang hindi ko po alam ay kinopya pala ito ng isang vlogger at ginawa niyang content at in-upload sa kanyang account sa Facebook noong August 5. At doon na po nagsimula yung mga rumors, mga comments online at napansin na po ng DepEd Central Office. At humingi po ako ng paumanhin sa ating mahal na kalihim Sunny Angara dahil ginamit ko yung mga bata sa content, sinali ko, which is totoo po na bawal, na hindi dapat gamitin ang mga bata. Although mayroon pa akong parent consent, pero totoo po hindi po yung sapat para mag-content ako sa loob ng paaralan gamit ang mga bata. Kaya pasensya po sa nagawa kong kasalanan at ako po ay nangangako na hindi na po ako magpapatuloy sa ginagawa kong pagko-content sa school. Ihinto ko na po yun at gagawin ko na po yung dapat gawin bilang isang guro, na ituro yung magandang asal, integridad at may respeto sa kahit kanino. Kaya pasensya po sa aking nagawa. Tao lang din po ako, nakakagawa ng kasalanan. Humingi pa ako ng pangalawang pagkakataon na baguhin yung sarili ko at makapag-focus sa aking pagtuturo. Totally po noong nag-viral na ang post na yun na in-upload ng isang vlogger, mula nung Merkules hanggang kahapon Biyernes ay hindi na po ako nakapagtuturo ng maayos dahil po naging balisa na ako sa kung ano na lang yung naiisip ko dahil po sa mga comments na sa online, mga bad comments sa aking account, yung mga pagbumura na natatanggap ko, talagang masakit po talaga sa akin. At sabi nga ng iba, dahil ginawa mo yan, tanggapin mo rin yung mga masasakit na salita. Pero yun po, pasensya po sa inyong lahat, sa aking mga viewers, at sana po ay bigyan niyo ako ng pagkakataon na baguhin yung sarili ko at makapag-focus sa aking pagtuturo, dahil totoo po na dapat bilang isang guro ay focus dapat sa tuturo. Although po yung pagko-content namin, ginagawa namin yun after class hour, alas 5 pa pataas. Pero yun, mali pa rin po ako. Humingi pa ako ng sorry, pasensya sa ating DepEd Central Office, sa ating kalihim Sunny Angara, na sana po bigyan pa ako ng pagkakataon na baguhin yung sarili ko at hinto na pa ako sa pagbablog sa school. At sana po ay patawarin niyo ako, mabigyan ako ng pagkakataon na gawin yung nararapat bilang isang guro. At masakit man po sa mga comments na natatanggap ko online, mga messages, pero yun, tatanggapin ko po yun dahil sa nagawa kong kasalanan. At sa mga nagpost online, yung isang vlogger na nagpost ng content ko, at wala pa akong ibang masasabi kundi sana po ay i-delete na din yung ginawa niyang content at para mawala na yon, dahil mahirap po na natatanggap ko yung mga ganong mensahe na hindi maganda. At sana po ay bigyan pa ako ng pagkakataon. At pinapangako ko po, hinto na ako sa pagbablog sa school, hindi ko na po yun gagawin. At gagawin ko na po yung nararapat gawin bilang isang guro. At yun lang po, at maraming salamat at sana marinig ito ng ating DepEd Central Office na ating public apology, at sana po ay maging maayos na ang lahat
dahil mula nung Miyerkules po ay talagang hindi po nagiging maayos ang aking kaisipan dahil po sa mga bad messages. Kaya ayun po, paumanhin po, sorry po sa aking nagawang kasalanan, at I hope po na bigyan ako ng pagkakataon ng ating mahal na kakalihim, Sunny Angara. Yun, at maraming salamat po sa inyong lahat at pasensya po sa aking nagawang kasalanan. Yun lang po.